Hi, hello mga kabradsis, no? Nandito na naman si Tanabas, no? Sa gayon pa may, nandito na naman at mayroon namang iminsahe si Tanabas sa gabing ito. Tayo po'y may pag-usapan na naman tayo, no? Saglit na naman, ito ay maiksi lang po na paalala, no? Sa iba, dahil ito po'y ipinamumuhay talaga ng bawat tao sa mundong ito, lalo na sa atin pong bansang Pilipinas, no? Tayo po'y concern lang po tayo, no? Kaya hindi po tayo tumigil, no, sa pagbigay ng payo, aral o mensahe, no, para sa atin pong mga kababayan, no, lalo na sa mga wala pa sa Panginoon at wala pa hindi pa sumampalataya ng ating Panginoong Hesus at hindi pa talaga nag-uumpisa, no, para pag-aralan at matutunan ang salita ng Diyos, ang Biblia, na kung saan ito po'y katotohanan at magbigay ng talagang assurance, no, sa lahat ng aspekto sa buhay. Assurance of salvation, assurance of protection, no? Kasi ang Panginoong Diyos po'y makapangyarihan, kaya pagkatao po'y manalig sa Diyos at siya po'y sumampalataya na ang Diyos kayang gawin ng lahat ng Diyos, dahil nothing is impossible with the Lord. All things are possible, no? Kaya dito po sa salita ng Diyos, no, atin na namang talakayin itong salita ng Diyos dito po sa Ebanghelyo ni St. Luke, chapter 6, no, verse 41 at saka hanggang 42, no. Sabi po dito, ang tiningnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at magkakikita kang mabuti, sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ito po mga kabradsis, ang kasanayan ng mga tao, kahit sa atin pong mga Pilipino, mga kababayan ng mga Pilipino, no, lalo na sa mga taong wala pang alam patungkol sa salita ng Diyos, na ito po'y paalala sa bawat isa na ang bawat tao ngayon, ang bawat isa ay madali lang maghusga, napaka-judgmental, no? Mapanglait, criticism, no? Tayo po'y parang ang tingin natin sa sarili ay para tayong perpekto, na kung may makikita po tayong ibang tao na para sa atin ay hindi dapat, tayo po hindi mapalagay, no? Nilalait po natin, hindi po natin hinayaan ang kanilang karapatan. Dapat matuto po tayong rumispito sa karapatan ng ibang tao, no? Tayo mga tao ay mapanghusga, no? Gustong kunin ang puwing sa mata ng ibang tao. Gustong kunin ang puwing ng ibang tao, ngunit hindi naman kinukuha muna bago niya kukunin ang ibang puwing sa ibang tao. Sabi ng Panginoon, kunin mo muna itong tahilang nasa iyong mata, truso, tahilang, yung malaking bara, yung mga malalaking nakaharang sa paningin mo, bago mo kunin ang puwing ng ibang tao. Nang ibig sabihin mga kapradsis, madali lang po tayong magbigay ng komento sa isang taong nagkamali, no? Para sa atin, tayo po'y laging tama. Gusto mong i-correct ang ibang tao dahil gusto mo sa sarili mo na ikaw ang masunod. Huwag kayong ganyan. Wala kang karapatang kumuha ng puwing ng ibang tao kung mayroon mang malaking tahilan nasa nakabara, nakatakip sa iyong mata. Mga kapradsis, alisin mo muna ang tahilan ng iyong mata
at makakakita kang mabuti at gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Alisin mo muna. Kaya lang, bawat isa sa atin ay mayroon pong pagkakamali. Kaya hindi po tayo karapat-dapat, no, na i-criticize natin yung isa. Dahil sa isip mo'y ang kaparaanan mo'y tama at wasto o perfecto. Hindi pare-pareho ang tingin ng tao at hindi naman pare-pareho ang pag-uunawa ng tao. May mga taong ang pag-uunawa panig sa isa at ang ibang pag-uunawa panig sa inyo. No? Kaya ang dapat mong gawin, lalo na sa mga tao, partikular sa Pilipinas, sa atin mga Pilipino, mga kababayan, hanayaan natin na mamuno yung nasa yung tinatawag na inilik ng tao. Hayaan natin. No? Huwag kang maging kritiko. No? Tapos mayroon ka naman ring kamalian, pagkakamali. Dahil walay sa pagkaunawa ko, lahat ng tao sa mundo wala pong perpekto. Liban na lang sa Diyos, liban na lang sa Panginoon, siya po yung perpekto. Pero sa tao, sa mga nilikha ng Diyos, sa tingin ko wala pang magiging perpekto. No? Liban na lang kung ikaw, tao, talagang napaka-sincere mo, napaka-sincere at napaka-focus, concentrate mo dyan sa salita ng Diyos. No? Maybe, ito magiging maaaring mangyari sa inyo o sa atin na tayo po'y maging perfect. Bagamat tayo po'y hinugasan ng ating Panginoong Hesus, malinis naman po tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, no? In the sight of God, in the sight of the Father, tayo po'y malinis dahil ang ating Panginoong Hesus mayroon po talagang handog, no, na inaalay na mismo ang ating Panginoong Hesus, ang kordero sa Diyos, the Lamb of God. Maliban dyan, may tayo po sa atin pong bawat ugali, bawat prinsipyo ay tayo po'y minsan ay tayo po'y magkamali. Hindi po perfecto po tayo. Tandaan ninyo mga kababayan Pilipino, mga kabranches. Kaya huwag masyadong bilib sa sarili. Huwag niyong laitin ang kapwa ninyo, mga kababayan, mga Pilipino, mga politiko, lalo na sa ating administrasyon, no? Maraming na-involve po dito na mapanglait, mapagmura, no? Walang galang, walang respeto sa gobyerno. Batayan niyo dyan dahil kasalanan yun. It is sin in the sight of God. Pero tandaan niyo, remember that. No? Huwag kayong masyadong bilib sa sarili, bilib ng isang tao, at huwag kayong mag-idolize. Idol kayo ng isang tao. Walang ibang i-idolize sa bawat kumikilala ng Diyos, mang bawat Kristiyano. Ang Diyos lang ang i-idolize mo, si Jesus Christ lang ang ating idol. Kaya siya lang ang perfecto, at sa Kanya wala pong kaugnay no, ng mga masama, dahil sa Kanya ang ating pananalig. Okay? So nandito lang po tayo mga kabransis. God bless all, and to God all be the glory. Praise the Lord. Itanabas Channel.